Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay siya na, bago pa ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang Pasko. Yan, no? Pinagpalang Pasko sa mga nasa barangay, baka tulog pa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, pinagpalang Pasko po sa inyong lahat. Maligaya po ba ang Pasko? Pinagpala ba ang Pasko? Ang sarap, ano? Pag Pasko, ramdam natin ang saya. Ramdam natin ang pagpapala kahit salat. Kahit hindi sa material. Ano po? Kasi may kakaibang karakter ang Pasko. Yan ang kakaiba sa Pasko.
No? Hindi lang dahil makulay, hindi lang dahil maliwanag, kundi masaya ang mundo. Bakit? May tatlong salita na inilarawan ang ating ebanghelyo tungkol sa kung sino ang Pasko. Sino ang Pasko? Si Jesus, ang isinilang ngayong Pasko. Tatlong salita, no? Kahapon napahaba daw ang homily ko, no? Napahaba ba? Bibilisan ko lang. Tatlo lang, no? Tatlong punto lang. Promise. No? Tatlong salita ang naglalarawan kay Jesus, ang ating Pasko. Una, inilarawan si Jesus bilang salita. Sabihin nyo nga po, salita. Ayon kay San Juan, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kung matatandaan natin, nang bisitahin ng Anghel Gabriel si Maria, ipinahayag niya ang plano ng Diyos na maging ina siya ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng salita, balita. Si Jesus ay plano ng Diyos na nagmula sa salita na siyang tinanggap ni Maria sa pamamagitan ng pagsasalita. Anong sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito din yung tinutukoy ng ikalawang pagbasa. Noong una, ang Diyos ay nararamdaman sa pamamagitan ng pangaral at aral ng mga propeta. No? Ganyan noon. Kapag nagsasalita ang mga propeta, ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos. Kaya nga sa ating mga misa, kapag binasa ang mga salita ng Diyos, anong sinasabi natin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Kasi ang Diyos ay salita. Sa wikang Tagalog o Filipino, meron tayong biro. Kapag sinabing para kang taong tinubuan ng tagyawat, ano ibig sabihin nun? Ano ba yun? Tama ba ako? O yung tagyawat na naging tao. Ganun ba yun? Diba? Ano ibig sabihin nun? Hello? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Laman akong tigyawat eh. Joke lang. Pero diba, meron gano'n? Meron ba? Narinig nyo na ba yon? Yung para kang ilong na naging tao. Ano ibig sabihin nun? Marami ka kasing tigyawat. Isa kang malaking ilong. Parang gano'n, di ba? Biro yon. Pero sa Diyos, totoo. Siya yung salita na naging Diyos. Siya yung salita na nagkatawang tao. Kaya nga, kung kailangan mong makarinig ng salita, takbo sa Diyos. Kung kailangan mo ng kausap, puntahan mo si Jesus. Kung kailangan mo ng payo, lapitan mo si Jesus. Dahil siya ang salita. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng salita, sa Kanya tayo makakarinig. Sa Kanya tayo makakakuha ng salita na gusto nating marinig. Ang hirap kausap ng tao kapag hindi nagsasalita. Tama? No, pinaka-ayoko yun. No, yung kausap mo, hindi ka iimikin, ay nako, naiinis ako doon. No? Kapag yung kausap mo, hindi sumasagot, hindi umiimik, no, mabuti kung pipe siya. Hindi ba? Kung hindi naman pipe, ay, nakakainis yun. Yung mga magulang dito, hindi ba? Pag tinawag nyo mga inyong anak at hindi sumagot, di ba nakakainis? Kailangan pang sumigaw. Ang Diyos, kapag kinausap mo, hindi lang sasagot ng salita, merong gawa. Si Jesus, ang Diyos, ay salita. Pangalawa, inilarawan ni San Juan si Jesus bilang ilaw. Sabihin nyo nga po, ano yung una? Pangalawa,
Ayon kay San Juan, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao na dumarating sa sanlibutan. Yan si Jesus, isang ilaw na kailanman hindi nagapi ng kadiliman. Merong ilaw na nakakainis. Ano po? Yun yung ilaw na nakakasilaw. Tama ba? No? Kapag driver ka at nagda-drive ka sa gabi, nakakainis yung hindi marunong na driver. No? Yung hindi nag-aral. Ano yun? Yung naka-high beam. 'Di ba? Yung kasalubong mo, nakakasilaw. Nakakainis yun. No? Tuwing uuwi ako sa Tagaytay, no? Madilim doon paggabi, nakakainis. No? Kailangan mo pang senyasan para ibaba niya yung ilaw niya. No? Yung masakit sa mata, nakakasilaw. Hindi ganyang klase ng ilaw si Jesus. Hindi masakit. Siya yung ilaw na nagbibigay gabay. Siya yung ilaw na tatanglaw kapag madilim ang paligid. Yung headlight, pwede naman yun hindi nakakasilaw eh. Na-adjust yun. Yung taong di marunong mag-adjust. No? Pero si Jesus, siya yung ilaw na kahit kailanman hindi ka sisilawan. Hindi ka ililigaw. Hindi masakit sa mata, kundi ilaw na magiging tanglaw at magiging iyong gabay kapag ang paligid ay madilim. Si Jesus, Diyos bilang ilaw. At pangatlo, patapos na. No, totoo, Matthew, mabilis lang, 'di ba? Bago ka pa pumikit, tapos na. Pangatlo, inilarawan ni San Juan si Jesus bilang pag-ibig. Sabihin niyo nga po. Ano yung pangalawa? Ulit. Pangalawa, una. Pangatlo, sinabi ni San Juan, dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito si Jesus, isang pag-ibig na nagpupuno sa ating puso. Pag-ibig na nag-uumapaw, pupunuan ang lahat ng ating pangangailangan at kakulangan. Kaya nga kung naghahanap ka ng pag-ibig, lapitan mo si Jesus. Maliwanag, hindi kung kani-kanino ka pumupunta. Sapagkat sa Diyos mo matatagpuan ang tunay na pag-ibig. May pag-ibig ang tao, totoo, pero ang tunay na pag-ibig nasa Diyos. Kaya nga kung naghahanap ka ng tunay na pag-ibig, hanapin mo sa Diyos. Ibibigay niya sa iyo yon. At kung naghahanap ka ng pag-ibig sa tao, mahanap mong tunay na pag-ibig kapag ito ay katulad ng sa Diyos. Si Jesus mapagpatawad. Kahit pa ulit-ulit kang magkamali, si Jesus tatanggapin ka kahit pa ulit-ulit mong talikuran. Si Jesus gagabayan, sasamahan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, kapag naghahanap ng pag-ibig, magdasal. Lumapit sa Diyos para makatagpo ng tunay na pag-ibig. Mga kapatid, ito ang Diyos. Ito ang Pasko. Isang salita na naging Diyos. Isang ilaw na hindi nagapi ng kadiliman. At isang pag-ibig na puspos, magbibigay ng ating pangangailangan. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. May fun run po tayo sa December 30. Sama na kayo. Kung hindi kayo tumatakbo, pwede naman lakad lang. No po?
katuwaan lang ito, merong exercise, may Zumba na gaganapin sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa may Binondo. Hindi kailangan tumakbo. Yung mga oldies natin, pwede tayong maglakad lang, sasamahan ko kayo. Ano po, magpalista na po kayo. 300 lang, may kasama ng t-shirt. Ito po ay para sa programa pa rin ng ating mga youth at ng ating simbahan. Katuwaan lang, pagkatapos ng Noche Buena, pagpag naman natin ng kaunti yung mga kinain natin. Ano po? 300 pesos lang po. May kasama ng t-shirt. December 13. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Daming bata, no? Ang lakas magbiba. Bakit kaya? Ayon, Pasko. Siyempre Pasko, no? Pasko para sa mga bata. Kaya mamaya, pagkatapos ng ating banal na misa, meron tayong sorpresa sa mga bata. Kaya ang dami nila eh. Narinig na nila, no? Pero nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay para pasayahin ng kahit kaunti, kahit sa munti nilang paraan, ang mga bata dito sa ating lugar. Maraming salamat po. Hindi na sila nagpapabanggit ng kanilang pangalan, pero ang Diyos na ang bahala magsukli sa inyo ng inyong mga itinutulong at sinusuporta sa ating parokya. Muli, maraming salamat po. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. 3, last na homily. Ang Diyos ay salita. Kung kailangan mo makarinig ng salita at payo, lumapit kay Jesus. Ang Diyos ay ilaw. Hindi ka isisilawin. Yung ibang tao, naninilaw. Para ikaw ay lumapit sa kanila. Pero ang Diyos, hindi ka sisilawin at sasaktan. At pangatlo, siya'y pag-ibig. Tapat at totoo, hindi ka ipagpapalit kahit kanino. Maligayang Pasko muli sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon.